Bakit sa pakikinig sa tinig ng Diyos natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon? Sa ngayon, lahat ng taus-pusong nananampalataya sa Panginoon ay sabik na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Kasama ka rin ba sa kanila? Sa pagsasalita tungkol sa pagsalubong sa Panginoon, ano sa palagay mo ang dapat gawin ng isang tao para masalubong siya? Ang ilan ay nakatuon sa panonood. Ano ang pinapanood nila? Pinagmamasdan nila ang langit araw-araw. Naghihintay sa pagdating ng Panginoon sa mga ulap at dalhin sila sa kaharian ng langit. Ang iba ay nakatuon sa pakikinig. Ano ang pinakikinggan nila? Nakikinig sila sa tunog ng Panginoon na kumakatok sa pinto. Kaya, dapat ba nating salubungin ang Panginoon batay sa nakikita o naririnig natin? Ang sagot ay nasa loob ng mga salita ng Panginoong Hesus. Mula sa Mateo chapter 24 verse 27, minsang sinabi ni Hesus, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. At mula naman sa Pahayag chapter 3 verse 20, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. At mula sa Pahayag chapter 2 verse 7, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. At mula sa John chapter 10 verse 27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisusunod sa akin. At mula sa John chapter 16 verses 12 to 13, mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Matapos mapakinggan ang mga talatang ito, ano ang makikita natin? Matagal nang sinabi sa atin ng Panginoon na siya ay babalik at magpapakita bilang ang anak ng tao sa mga huling araw. Ano ang ibig sabihin ng anak ng tao? Ito ay tumutukoy sa Diyos na nagkatawang tao. Naging isang ordinaryo, normal na tao. Ito ay katulad ng Panginoong Hesus, na mukhang karaniwan sa panlabas, ngunit nagtataglay ng diwa ng Diyos. Siya ang Espiritu ng Diyos na naisakatuparan sa katawang tao. Namumuhay sa gitna ng mga tao, nagsasalita, gumagawa, at nagliligtas sa kanila. Maaaring magtanong ang ilan, paano natin makikilala ang nagbalik na Panginoon? Sa totoo lang, hindi ito mahirap. Dahil babalik ang Panginoon at ipapahayag ang katotohanan sa mga huling araw, tiyak na maririnig ng mga tupa ng Diyos ang kanyang tinig. Sa pamamagitan ng pakikinig sa tinig ng Diyos, mapapatunayan natin ang pagbabalik ng Panginoon. Madali ba ito? Noong una, nang dumating ang Panginoong Hesus upang gumawa, maraming sumunod kay Hesus dahil narinig nila ang kanyang may otoridad at makapangyarihang mga salita na hindi kayang ipahayag ng sinuman. Narinig nila ang tinig ng Diyos at sumunod sa Panginoon na nagpapakita na ang mga tupa ng Diyos ay nakikinig sa kanyang tinig at sinasalubong siya. Ngayon ay pag-isipan natin ito. Sa pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw at pagsasalita sa sangkatauhan, kumakatok sa mga pintuan ng puso ng mga tao gamit ang kanyang mga salita. Ano ang mangyayari kung ang mga tao ay hindi magbukas ng pinto upang salubungin siya o tumanggi na makinig sa tinig ng Diyos? Masasalubong pa rin ba nila ang Panginoon? Tiyak na hindi. Napakalinaw na sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa tinig ng Diyos, maaari talagang masalubong ng isang tao ang Panginoon. Iyan ang tanging landas. Sa sandaling ito, marami ang maaaring sabik na marinig ang tinig ng Diyos. Kaya, sabay nating basahin ang 2 sipi ng mga salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, minsan na akong nakilala bilang Jehovah, tinawag din akong ang Mesiyas, at tinawag akong minsan ng mga tao na Hesus na tagapagligtas ng may pagmamahal at paggalang. Gayunman, ngayon ay hindi na ako ang Jehovah o Hesus na nakilala ng mga tao noong araw. Ako ang Diyos na bumalik na sa mga huling araw, ang Diyos na magbibigay wakas sa kapanahunan. Ako ang Diyos mismo na nagbabangon mula sa dulo ng daigdig, puno ng aking buong disposisyon at puspos ng otoridad, karangalan at kaluwalhatian. Hindi nakipag-ugnayan sa akin ang mga tao kailanman. Hindi ako nakilala kailanman. At palagi nang walang alam tungkol sa aking disposisyon. Mula sa paglikha ng mundo hanggang ngayon,
wala ni isa mang tao na nakakita sa akin. Ito ang Diyos na nagpapakita sa tao sa mga huling araw, ngunit nakatago sa tao. Nananahan siya sa piling ng tao, tunay at totoo, tulad ng nagniningas na araw at naglalagablab na apoy, puspos ng kapangyarihan at naguumapaw sa otoridad. Wala ni isa mang tao o bagay na hindi hahatulan ng aking mga salita, at wala ni isa mang tao o bagay na hindi padadalisayin sa pamamagitan ng pagliliyab ng apoy. Sa huli, lahat ng bansa ay pagpapalain dahil sa aking mga salita, at dudurugin din ng pira-piraso dahil sa aking mga salita. Sa ganitong paraan, makikita ng lahat ng tao sa mga huling araw na ako ang tagapagligtas na nagbalik. At sa ganitong paraan, makikita ng lahat ng tao sa mga huling araw na ako ang tagapagligtas na nagbalik, at na ako ang makapangyarihang Diyos na lumulupig sa buong sangkatauhan. At makikita ng lahat na minsan na akong naging handog dahil sa kasalanan para sa tao. Ngunit sa mga huling araw ay magiging mga ningas din ako ng araw na tumutupok sa lahat ng bagay. Gayon din ang araw ng katwiran na nagbubunyag sa lahat ng bagay. Ito ang aking gawain sa mga huling araw. Ginamit ko ang pangalang ito at taglay ko ang disposisyong ito upang makita ng lahat ng tao na ako ay isang matuwid na Diyos, ang nagliliyab na araw, ang nagniningas na apoy, at upang lahat ay sambahin ako, ang iisang tunay na Diyos, at upang makita nila ang aking tunay na mukha. Hindi lamang ako ang Diyos ng mga Israelita, at hindi lamang ako ang manunubos. Ako ang Diyos ng lahat ng nilalang sa buong kalangitan, at sa lupa, at sa karagatan. Sa buong sansinukob, ginagawa ko ang aking gawain, at sa silangan, walang humpay ang mga dagundong ng kulog. Niyayanig ang lahat ng bansa at denominasyon. Ang aking tinig ang umakay sa lahat ng tao sa kasalukuyan. Idinudulot ko na malupig ng aking tinig ang lahat ng tao upang madala sila sa daloy na ito at magpasakop sa aking harapan. Sapagkat matagal ko nang binawi ang aking kaluwalhatian mula sa buong mundo at muli itong inilabas sa silangan. Sino ang hindi nasasabik na makita ang aking kaluwalhatian? Sino ang hindi sabik na naghihintay sa aking pagbabalik? Sino ang hindi nauuhaw sa aking muling pagpapakita? Sino ang hindi nananabik sa aking kariktan? Sino ang hindi lalapit sa liwanag? Sino ang hindi hahanga sa kasaganaan ng kanaan? Sino ang hindi nananabik sa pagbabalik ng manunubos? Sino ang hindi sumasamba sa kanya na dakila ang kapangyarihan? Ang aking tinig ay lalaganap sa buong mundo. Haharapin ko ang mga taong aking hinirang at sasambit ako ng iba pang mga salita sa kanila. Gaya ng malalakas na kulog na yumayanig sa mga bundok at ilog, sinasambit ko ang aking mga salita sa buong sansinukob at sa sangkatauhan. Kaya naman ang mga salita sa aking bibig ay nagiging yaman na ng tao at itinatangi ng lahat ng tao ang aking mga salita. Kumikidlat mula sa silangan patungo sa kanluran. Ang aking mga salita ay ayaw isuko ng tao at kasabay nito ay hindi rin niya ito maarok, kundi mas nagagalak dito. Natutuwa at nagagalak ang lahat ng tao. Ipinagdiriwang ang aking pagparito na tila ba kasisilang lamang ng isang sanggol. Sa pamamagitan ng aking tinig, dadalhin ko ang lahat ng tao sa aking harapan. Mula roon, formal akong papasok sa lahi ng mga tao para lumapit sila upang sambahin ako. Taglay ang kaluwalhatiang nababanaag sa akin at ang mga salita sa aking bibig. Pahaharapin ko ang lahat ng tao sa akin at makikita nila na kumikidlat mula sa silangan at na bumaba na din ako sa bundok ng mga ulibo sa silangan. Makikita nila na matagal na akong nasa lupa, hindi na bilang anak ng mga Hudyo, kundi bilang kidlat ng silanganan. Sapagkat matagal na akong nabuhay na muli at lumisan mula sa sangkatauhan at pagkatapos ay muli akong nagpakita ng may kaluwalhatian sa mga tao. Ano ang pakiramdam mo pagkatapos marinig ang mga salita ng Diyos? Nararamdaman mo ba na ang mga salitang ito ay may otoridad, makapangyarihan, at pumukaw sa iyong puso? Maaari mo bang patunayan mula sa kaibuturan ng iyong puso na ito nga ay ang tinig ng Diyos? Ang mga salitang binigkas ng Diyos sa mga huling araw ay sagana, naglalahad ng maraming misteryo, tulad ng kung paano makapasok sa kaharian ng langit, paano makalaya sa mga kasalanan, at ang patutunguhan ng sangkatauhan sa hinaharap. Kung sabik kang makarinig ng higit pang mga salita ng Diyos, maaari mo akong i-follow, mag-iwan ng komento,
o makipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng messenger. Ibabahagi ko sa iyo ang marami pa. Pagpalain nawa ng Panginoon ang lahat ng handang makinig sa tinig ng Diyos at patnubayan tayo na masalubong ang pagbabalik ng Panginoon sa lalong madaling panahon. Amen.